account supervisor, field supervisor, area supervisor, promo and merchandising supervisor, at iba pa. Maaaring may hindi ako nabanggit, pero higit sa lahat, ang tawag po sa kanila ay coordinator. Okay? Pag-usapan natin yan guys sa video ito. Ano nga ba ang qualifications? Paano nga ba maging isang coordinator? And what are those requirements? But before that, please consider subscribing my channel para sa mga updated nating videos para sa iyo. Okay, so let's start. Paano ba maging isang coordinator? All I can say, basically guys, sorry or disclaimer lang, base sa sarili kong opinion or understanding and also experience na rin. Siguro sa 10 coordinator, baka isa lang dyan ang nangarap na maging isang coordinator ako someday. Or yung hindi siya dumaan sa pagiging merchandiser, mga ganyan. Karamihan talaga, dumaan muna sa pagiging merchandiser. Paano nga ba naging isang coordinator and merchandiser? So dumaan muna yan sa ang daming pagsubok niyan. Siyempre, tinetest muna niyan sa pagiging merchandiser niya. Siyempre, nakitaan ka muna ng attendance mo, hindi ka pala absent. Siyempre, timely submission of reports, yung mga status ng items na hinahawakan mo, talagang updated ka sa coordinator mo. Siyempre, hindi ka pasaway sa coordinator mo. And all a positive attitudes, meron ka dapat. Okay, hindi ko naman sinasabing lahat kami ay meron ng mga qualifications na yun. So, yun. So, once yung opisina nyo nagkaroon ng slot or vacant sa position na yan, mostly sa mga kumpanya na nagpo-promote ng merchandiser na magiging coordinator, posibleng magtanong yan sa mga regular nilang coordinator. Sino ba sa inyo ang merong may refer or merong may recommend na pwede nang magiging coordinator sa mga dicers nyo? So ako halimbawa meron, so I can refer or I can recommend the person, tapos i-interviewin siya. Kung hindi man dadaan sa supervisor namin, posibleng direct na to OM, and from OM to HR naman. So pag ni-recommend na yan ni OM kay HR, this is our posible ring daan mo na kay HR, vice versa, no? So pag na-interview na nila both, depende yan sa proseso nila. So kasi kung palagay naman ni OM ay okay na, so forward kay HR to do ano na lang, parang background check, no? Or ano ba yung kailangan usisahin pa ni HR. Kasi galing naman yan dyan. So promotion sa ika. So may mga ganon. And pag pinasa mo yon, syempre maraming kailangan ding dadaanan. For example, iti-test ka how you will do, or marunong ka bang gumawa ng Excel file, PowerPoint, lahat ng mga presentations na ginagamit ng isang coordinators, kasi isa yan or basic yan sa reporting nila or namin, no, sa mga coordinators. Kailangan meron ka nun kasi one of the requirements nga ay laptop. So pag meron ka nun, or kaya mo, hindi naman totally alam mo lahat yan, yung PowerPoint, Excel, kasi during my time I don't have also knowledge about PowerPoint. So doon na lang ako natuto. Kasi pagdating naman sa templates, ipo-provide naman yan. May idea ka lang ng konti, iti-train ka naman nila. May mga templates naman yan pag nag-onboard ka na as coordinator. So yun. Isa sa mga potential mo pag coordinator ka or para magiging coordinator ka is yung ulitin ko. Syempre nga ulit, yung attendance mo, hindi ka pasaway sa coordinator higit sa lahat. At kasama na doon yung pagsasubmit mo ng report on time, hindi yung kinocall out pa yung attention mo na, oy, nasa na yung report mo. So pag nagawa mo yun, yung parang pagruta ng coordinator mo sa outlet mo, parang kampante siya. Hindi ka naman niya, parang hindi ka sinusumbatan, ikaw naman, hindi ka na naman nag-send ng report. So sa madaling salita, wala ka man lang NTE or notice to explain, wala kang memos or IR. So hindi lang din
doon. So again, pag in-interview ka na ng office, there are I think mga interviews din. Marunong ka bang mag-handle ng tao? Kasi guys, basically, pag napopromote ka na, maaring yung mga teammate mo or maaring yung kasama mo sa GC nyo dati ay maging kasama mo rin or magiging hawakan mo din. So, kailangan maging balance yung attitude mo kasi hindi maiwasan na pag nag-coordinator ka, iba yung impression ng mga dati mong kasama. Oh, dicer ka lang naman dati, bakit ang yabang mo na ngayon, naging coordinator ka na? May mga ganong may mga ganong feedback, no, or may mga ganon kang maririnig, kaya kailangan medyo ka rin, medyo alalay lang ng konti, manita, idadaan sa tamang pagsita. Okay, so lahat yan sana naliwanagan po kayo kung paano maging coordinator. Again, if you have the potential, if you think that you are dreaming to be a part of the coordinator team, magiging lead ka ng mga merchandisers, magiging leader ka, gawin mo muna yung mga binanggit kong mga positive attitudes or mga pwedeng gawin mo para ikaw ay magiging coordinator. Pero meron din namang matagal na sa industriya, no, matagal ng merchandiser, in-offer posisyon na yan, pero they refuse it. So, kung ano man yung dahilan bakit ayaw nilang tanggapin, it's their own decision. So, let us respect for that kasi may mga kasabayan po ako na matagal na rin talagang merchandiser, no, pero ilang taon na rin nag-core kami, pero nandoon pa rin siya. Siguro ayaw niya rin lang talaga. So choice naman niya yun. We cannot blame him or we cannot blame for those kind of people na gusto lamang sa isang outlet umiikot. Malay mo doon siya comfortably. Okay? Again, if you want this kind of video, please do subscribe my channel. Kindly share also. And please click at that bell button, guys. And paki-like naman. Once again, this is Celiazar and you're watching Ellis Channel. Bye for now.